Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi! Cheers, miss! Dabaglita! Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Ang tawag mong sabihing radyo! Sabihin mo! Diba? Na nakakaloka to the highest level sa lahat pa rin po ng mga bagong tune-in. Kayo patuloy pa rin pong nakatutok. Ulitin natin sa number 106.7. Yes. 106.7. 106.7 po lamang yan. Correct. Diba? Ako po si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora! Na hindi kami nagluluksa. Ito na ang Baklitas! Wow! Wow! Diba? Ba't nga ba tayo nakaitim? Kanina pa tayo pinansin talaga ni ni Lindsay to the highest level na sabi nga, ba't lahat kayo nakaitim? Anong meron? Hindi ba po pwedeng yung pag tinatamad ka ng humugot kung ano yung makikita mo? Correct. Kasi di ba yung black ang pinaka-safest? Ba't ang arte madaling ko doon? i-partner kung... ang arte ko magsalita. Uy. Wala kang USB sa big. Hindi kasi. Parang ikaw yung DJ na pang umaga sa ibang hindi, wag na natin bagitin. Pero eto na nga, nakakaloka, Mare. Over the weekend, meron ako nasagap na chika na naman. Aneklabong. Galing sa ating mga chismosang kapitbahay. Ano sabi? Pero ito, sabi ko nga, talaga ba? How sure kaya? Na? So wala pa naman din nagpapatotoo, wala nagkukumpirma. Ulitin lang natin, ito ay nasagap natin. Diba? Na si Ayon Perez daw ngayon ay nag-iisip daw na bumitaw na ng Showtime. Bakit? Diba? Dahil hindi na nga daw kinakaya. Ang alin? Yung mga stress, yung mga left and right na pambabashing, yung pangungutya sa kanya. Alam mo yun, sa pagkatao niya. Alam naman natin, diba, ever since naman, diba, nung nagsisimula pa lang si Ayon, ay very clear sa lahat na very private person si Ayon. Correct. Diba? Never siyang na-involve sa kanong intriga. Never siyang sumagot sa mga pambabatiko sa kanya. Diba? Hindi kagaya ni Meme Vice na gagawa ng paraan. Kaya magpigil ni Meme Vice, pero alam mo, gumagawa ng paraan para makarebate. Pero siya talaga, parang siya yung tipo ng tao na tigilan na natin, wag na, lalaki lang. Correct. Yung mga ganong aspeto. Kasi nga, para daw ngayon, medyo nai-stress daw, Ulitin ko, nai-stress daw si Ayon dahil nga sa kaliwat ka ng pambabatikos, kung ano-ano ng issue, tas samahan pa nito yung may demanda silang natanggap, diba? Na nakakasad kasi para sa katulad niya na hindi sanay sa mundo ng showbiz, and which is very vocal si Meme Vice dyan, na sinasabi niya parate na ako na ang kantiin nyo, wag lang si Ayon dahil hindi sanay si Ayon sa ganyan. Diba? Nung una silang lumantad na magkarelasyon, hindi ba pinrotektahan din siya ni Vice? Actually, si Meme Vice pa, yung ayaw pang umamin, wag natin aminin kasi mababatikos ka. Pero bilang isang tunay na nagmamahal, diba? Pinakita lang naman niya sa mundo na parang tipong, masama ba yung ginawa ko? Krimen na ba? Para to deserve this kind of treatment sa mga taong, alam mo yun, hindi naman naging parte ng buhay nila, hindi alam kung paano ang galawan nila sa bahay ni Meme, diba? Na tingin nyo lagi nakadepende, nakaasa yung mga ganong aspeto. Kaya nga naman daw, yung nasagap natin, Mare, is para na lang daw matigil, napag-iisip nga daw siya na bumitaw na lang daw sa Showtime. Mari, kapag bumitaw si Ayon sa Showtime, anong gagawin niya? Di parang nanalo-lalo yung mga nambabas sa kanila. Well, sabi naman ng ilan nating nakausap, na wala pa naman daw kumpirmasyon. Tapos pangalawa, hindi alam kung papayagan ba ito ng ABS-CBN na gawin nga ito ni Ayon. Kasi yun pa lang yung kumakalat na balita. Nakapirma ba siya ng kontrata? Diba? Oo, nakaano sila Diba? Lahat naman ng Showtime host nakapirma sila sa ABS-CBN Diba? Na parang tipong ang sa atin lang ngayon is sabi ng mga iba natin chismosa kapitbahay, kung papayagan ng ABS na siya ay bumitaw at kung papayagan din ni Meme Vice na manalo yung mga taong patuloy na tumitira sa kanila. Kasi masyadong makahulugan
yung pinost ni Ayon sa kanyang social media. Ano ba yun, Mare? Sa tindi ng ingay, mas lalo tayong pinagtitibay. Tapos naka-caption doon yung picture dalawa nila ni Meme. Baka hindi Diba? ka magbibitaw, Mare. Alam mo, Mare, na feeling ko naman, dito sa mga nambabash na ito, ang gusto lang naman nila ay humingi ng paumanhin at umako ng pagkakamali itong si Meme Vice, which is hindi pa rin nakukuha, hindi lang ng mga nambabash sa kanila, kundi ng MTRCB. Correct. Hindi, Mare, kasi diba last week nagsumiti na ang GMA7 na motion to reconsideration. Dapat isipin pa din ng mga panggan natin dyan, mga marites, diba, na kumbaga magsisimula ulit sila sa pagdinig kasi may nagmosyon. Diba? So dito nila patutunayan na kung dapat ba silang humingi ng paumanhin. Madali na makausap yung mga yan eh. Correct. Pero yung parang tipong tirahin nyo si Ayon ng ganon na below the belt. Ang sa akin lang, Mare, is may pamilya kasi. Paano na lang yung pamilya sa probinsya? Siyempre baka maapektuhan. Actually, pati nanay niya. Diba? Yun yung mga tipo ng tao na sige, okay lang eh. Doon na lang tayo dun sa tao. Diba? Lagi naman sinasabi ni Meme yan eh. Diba na kung babanat kayo, kami na lang. Correct. Huwag niyong idama yung mga tao sa paligid namin na walang kinalaman sa issue. Oo. Kung nagkamali kami, haharapin namin. Kaya pa nila eh. Diba? Papanindigan nila. Oo. Kaya lang katulad niyan, hindi natin alam kung ano na ang pwedeng gawin ni Meme. Kasi diba, minsan din niyang sinabi sa kanyang interview na ayaw niyang nakikitang nalulungkot si Ayon. Correct. Diba? Same with Ayon. Diba? Na parang tipong maganda nga eh na sa ganitong panahon na ito, nakikita mo yung tibay ng relasyon ng dalawa. Oo. 'Di ba? Pero sana nga hindi totoo yung kumakalat na issue na bibitaw siya ng dahil lang dito. Kasi tama ka din doon eh, Mare, 'di ba? Sabi mo nga kanina, parang pinanalo nyo lang din yung mga taong gusto kayong mawala. 'Di ba? Na gusto kayong buwagin. 'Di ba? Sana nga, 'di ba, na totoo nga yung kanyang cryptic post na 'yon. Na totoong pinagtitibay kayo ng sitwasyon. 'Di ba? Yung mga ganung aspeto. Kung magfo-focus naman sila Meme Vice Ganda at saka sila Ayon Perez sa kung ano yung gusto ng MTRCB, ang gusto lang naman yata ng MTRCB ay umako lang talaga ng pagkakamali. Oo, kung ano, di madali lang naman yun eh. Malalaman natin dahil meron sila hanggang bukas na lang eh. Pero nakapag-file na, so aantayin natin, Mare, yung motion to reconsideration na ginawa nila at kung ano nga ba magiging progress nun. Pero may balita ako. Ano? May chismis. Na alin? Na posible daw na ma-warningan lamang. Hindi ako sure, ha? Yun lang yung nasagap kong chismis. Posibleng ma-warningan na lang ang Showtime. Diba? Yun lang, hindi pa tayo sure, ha? Posible pa lamang po. Pero, yun nga, na ma-warningan lang. Depende pa rin po sa kalalabasan ng pagdinig. At lalo pat doon sa ginawa nilang motion to reconsideration. Diba? Ulitin lang natin sa ating mga panggaha, may pag-uusap na between MTRCB at It's Showtime na hindi na natin kailangang panghimasukan. Correct. Ng kung sino-sino. Diba? Diba? May pinag-aagawang isla. Diba? Samantala, alam mo ba, Maria, nasagap din nating chika. Ano? Dahil nga dyan sa suspension issue, diba? Katulad yan, parang naha-highlight din yung may ginawa din pala si Buboy Villar na pagmumura sa Itbulaga. Talaga? So, parang yun yung nagsi-circulate ngayon, hahanapin natin yung video na yun, kung totoo nga ba. Kasi parang sinasabi na, bakit ito mas klaro yung pagmumura? Kaya nga daw ngayon, fully guarded si Mayor Isko kay Buboy eh. Ay, nako. Kasi minsan pag na-overwhelm daw si Buboy, kung ano-ano lumalabas sa bibig. Kaya nakamatsyag ngayon bilang kanyang, alam mo yung police. Si Mayor Isko, every time na, alam mo yun, magbubukas o hahawak ng mikropono si Buboy Villar. Alam mo, Mare, totoo yung sinasabi nila na sana daw ang mga host ng bawat noontime show ay magkaroon ng pagkakataon na mag-seminar o kaya magkaroon ng pagtitipon-tipon upang sa ganun, mai-discuss kung ano yung mga pwede at hindi pwedeng banggitin. Correct, diba? On air. Tama naman din talaga. Tsaka isa pa talaga, katulad sa atin, bilang mga announcers on radio, may mga code of ethics tayong sinusunod na gabay at binibigay
talaga yan ng KBP. Correct. Diba? So, hindi kayang basta lang maupo dito, magngangal ka ng mga tipong ganyan kasi dapat sumasaklaw ka pa rin sa polisiya ng ahensya ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Oo, kaya sa mga bash namin, hindi madaling umupo dito. Correct! Akala nyo mabilis? At tumutok ang bibig sa mikro. Baka akala nyo, ganun lang yun. No, B! Oo, diba? Kaya hindi, kung iniisip nyo madali po ang aming trabaho, hindi po, diba? Ubusan din ng nasa Correct. isip. Naman. Though binabayaran ka upang nang sa ganun ay sabihin at i-express kung ano yung nasa utak mo, pero kailangan mo maging responsable. Oy, Mare, linawin natin yung binabayaran. Binabayaran, ibig sabihin nun, sinisweldohan. Oo, sinisweldohan. Yun. Baka kasi kung anong isipin nyo. Baka sabihin yung bayar. Oo, diba? Uy, hindi kami. Walang ganon. Kaya kinaklaro ka agad natin yan, Mare, diba? Yan. Anyways, kung saan man nahantong, sana nga hindi po totoo. Sana hindi talaga. At saka, Mare, hanggang ngayon, hangad pa rin natin ang ikabubuti ng both parties, ano? Yes. TRCB, Showtime, lahat ng show. Actually, hindi lang Showtime. Itbulaga, E80, lalo pa itong Oktubre, sasabak na rin sa ang Wawawin. Diba? Well, oo, sa PTV4, magsa-start na. Akala ko ba ano? Ay, hindi. Sure Ayaw na daw ni yun. Kuya Will. Meron may nag-spluk na taga PTV4 na sobrang excited sila na dulas. May chuchu, di ba, na ayaw ni Kuya Will kasi nga yung camera daw kukurap-kurap. Hoy, hindi mga tipong ganyan. Hindi totoo yun. Doon yung sa dati niya yatang ano. Anyways, kung anong pa man. Ay, nako, kung saan pa mapupunta ang balitaan na ito. Anyways, diyan po muna natatapos ang ating unang chika for today's video. Sa aming pagbabalik, nako, may demandahang magaganap. Oo nga. Siyempre, di tayo yun. Kung sino man yan, sama-sama natin yung pakatutukan. Muli po ako si Kapitana Sisa. At ako naman yung Tita Cora. At ito pa rin ang Baglitas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Pagkawag mong sabihin radyo. Sabihin mo!